purihin ang ating buhay na Diyos sa kanyang katapatan at kabutihan sa buhay ng kanyang mga anak. Hallelujah. Tunay po na ang ating pagsamba sa Panginoon ay kanya pong tinanggap as we sang the songs that the world so far has prepared. At nakita natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga kalooban nung inaawitan natin siya. Kanina sa ating mga inaawit sa Panginoon. At saka yung mga binabanggit dito kanina sa unahan ay puro po ito declaration of victory para sa mga anak ng Diyos. Amen? Praise God. At napakadaming mga nangyayari sa ating kapaligiran. Nandyan po yung recent na lindol sa Cebu at katatapos lamang pong bagyo. Dalawang bagyo ang dumaan bago po tayo nag-Sunday service. Letter O and letter P, letter O and letter P. Yung letter P ay palabas na, nabasa ko ngayon sa news. Palabas na ang pangalawang bagyo. At kagabi ay mayroong lindol uli sa parting Cebu uli. So napakadaming mga pangyayari sa ating planeta. Nandyan din yung mga epekto ng climate change. Marami na nahihirapan din tayong pag-ugnay-ugnayin itong mga pangyayaring ito. Ganon din naman sa buhay pang ekonomiya ng mundo. No, doon sa nangyari sa Senado sa Amerika, hindi sila maka-move on sa mga debate nila. At yun nga, nung nakalipas na buwan, yung mga nangyari sa Indonesia, yung nangyari sa sa Myanmar ba o sa Nepal. So napakagulo na mga pangyayari. At dito rin sa atin, sa Pilipinas, ay napakadami ring mga kaguluhan sa politika na nagiging instrumento ng lahat ng uri ng mga labanan. Lalo po sa buhay ng church, na ang church kailangan po na maging mapagbantay upang sa labanang ito, dahil hindi po natin maiiwasan ang labanang espiritual. Yan po ay isa pong katotohanan sa buhay ng isang church people na tayo po ay nakaharap sa isang labanang espiritual. At sa ating pong panahon, ang labanang espiritual ay kitang-kita kung ano po ang kanya pong mga instrumentalities. Paano po niya nilolaunch ang kanya pong galit, ang kanya pong fury sa sangkatauhan. Gumagamit siya ng mga maling impormasyon. Napakadami na niyan. Ngayong pumasok ang tinatawag na artificial intelligence, ay grabe na po ang mga fake news na mababasa natin. At siyempre, ang nabibiktima una, yung mga marunong sa gumamit ng social media. At halos lahat ng mga tao ay marunong na pong, may access na po sila sa social media. So, nandun yung mga ganitong labanan na makikita natin na kakaiba ang mga labanan ngayon ikumpara sa panahon na
nakaraan. Ipagpalagay natin in the past 20 years. Hindi po ganito ang spiritual warfare nung panahon na yan. Nung 20 years ago, ang spiritual warfare ay mapapansin natin yung labanang spiritual ng church ay isa siyang malayong distansya doon sa kalaban sapagkat yun po ay spiritual. So, lagi po nating hinaharap ang kalaban sa pagitan po ng pananampalataya sa salita ng Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, at sa kanyang kapangyarihan. Ganun po yung labanang spiritual ng mga 20 years ago. Kung ikaw Kristiyano na, nung 20 years ago na yan, mayroong makaka-relate ka sa sinasabi ko. Pero ngayon, ang spiritual warfare ngayon ay halos dikit na sa'yo. In the sense na hindi na po siya plainly spiritual things. Gumagamit na po siya ng technology. Amen ba? Nandyan po ang social media, nandyan po ang mga fake news sa social media, nandyan po ang mga misinformation, mga malinformation, mga disinformation, lahat po na mga kasinungalingan ng dyablo at mga panlilinlang ay pinadadaan na po sa ganito pong mga schemes. At lalo na po kapag ang labanang espiritual ay ginagamit na po niyang front yung pong politika. Politika. At yan po ang kasalukuyan nating kalagayan dito po sa ating pong bansa. Hindi lamang sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Pero we have the knowledge of what is really going on in our politics in the Philippines. Kaya ito po ay, hindi po ito mga bagay na kailangan nating ipagbaliwala. Kailangan natin itong makita mula sa mata ng Diyos, sa mata ng Kristiyano, sa mata ng mananampalataya ng ating Panginoon, sa mata ng church people. Ito pong ganitong klaseng labanang espiritual na siya po ay hindi na po malayong distansya ang haraang ating pong pakikipaglaban sapagkat ito po ay nasa physical realm. Dati po ang mga kalaban namin sa spiritual warfare ay mangkukulam. Hindi po namin kaharap yung mangkukulam. Nandito ko sa Bagong Silang, ang mangkukulam ay nasa Pasig, nasa Samar, nasa Pampanga, nasa Zambales. Ganyan yung hindi mo sila nakikita. Yun po ang ibig kong sabihin ng malayo yung distansya. At ang ibig kong sabihin na ngayon ay dikit na ang laban ng spiritual. Ang ibig kong sabihin ay physical. Physical na. So gumagamit ang dyablo ng mga instrumento na ito, physical na labanan, upang kanyang ma-launch ang kanyang evil scheme, yung kanyang masamang mga hangarin, mga kaparaanan, upang lupigin ang kaharian ng Diyos. Ngunit hindi po siya magtatagumpay. Amen. Hindi po siya magtatagumpay. Kaya mga kapatid, gusto kong hiramin ang inyong oras kung kayo po ay busy. Kung kayo po ay nanunood at mayroon pong kasabay na ginagawa kayo sa inyong panunood, hiramin ko ang oras nyo. Ilang oras lang naman ang message, isang maghapon lang naman. Matagal ba yon isang maghapon na message? Maiksi lang yon.
Hiramin ko muna ang inyong oras at sa mga nandito sa congregation ay nais ko pong pakinggan nating maigi ang mensahe ng salita ng Diyos sa first Sunday of October, October 5 na ngayon. Amen. At mayroon pong mga magandang nangyayari sa spiritual na daigdig kung tayo po doon po titingin. Amen. Sapagkat ang Diyos po natin ay kailanman hindi po siya nagkaroon ng record ng pagkatalo ng kasamaan laban sa kanyang hangarin ng ating Panginoon. Amen. So the church nowadays is facing real challenges against the evil schemes of the devil in many aspects of human life, particularly against the spirit of greediness, selfishness, and pride. And the church must look at herself how she must stand victorious after the spiritual battle is over. As the Word of God says, that after the battle, you will still standing firm upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen ba? Oh. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen ba kayo? Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. I pray and I declare na magbukas ang inyong mga kaisipan sa mga bagay na espiritual na ipinapangaral sa atin sa umagang ito. Hallelujah. Sa panahong ito, grabe na po ang mga labanang kinakaharap ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Yung mga challenges ng evil, ito po ay in the form of schemes. Nasaan niyo po ito ng planadong pag-atake ng kaaway sa mga anak ng Diyos. Amen? Isa po itong planado, mayroon pong taktika na ginagamit ang kaaway na dyablo sa lahat po ng aspeto ng buhay ng mga mananampalataya. At ito po ay partikular sa ating pong pagkipaglaban sa spirit of greediness. Ano ba yung spirit of greediness? Ito yung espiritu ng kasakiman. Yung pong espiritu ng pagiging makasarili. At yung pong pagiging palalo o pride. Ang lahat pong ito ay espiritu. Amen? Espiritu po ang greediness, ang selfishness, at ang pride. Ito po ay espiritu ng kaaway ng Panginoon. Kaaway ng mga anak ng Diyos. The church must look at herself, how she must stand victorious after the spiritual battle is done, is over. Kapag tapos na ang labanan, dapat ang mga mananampalataya ay nakatayo pa rin siya ng matatag. Amen? Hindi po siya bumagsak, hindi po siya natangay noong gawain ng kaaway. Hindi po siya natangay, kundi siya po ay nananatili sa panig ng ating Panginoong Hesukristo. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yan po ang pangako ng salita ng Diyos, that after the battle is over, you will still be standing firm. Matatag pa rin kayong nakatayo. Yan ang sabi po ng Biblia. So the title of God's message for us today, Reflection of God in the Life of the Church. Reflection of God in the life of the church. Aninag ng Diyos sa buhay ng iglesia. Yung pong reflection o yung pong aninag, ito po yung sa iba pong salitang Tagalog ay liwanag, anino, galaw,
kaisipan, kalooban at marami pang iba. Yan po yung mga salita sa Tagalog na maipapaliwanag ang salitang reflection dito sa mensaheng ito. Sapagat mayroon ding kahulugan ng salitang reflection, yung pondering, yung meditation. And in case that you are reading the scripture, the Word of God, ay nagkakaroon ka ng reflection sa personal mong buhay. Reflection din po yon. Pero dito sa mensaheng ito, ang ibig sabihin po ng reflection, ito po yung anino, yung pong replika. Yung kapag ikaw ay humarap sa salamin, magre-reflect. Yung reflection na yun, maaaring ikaw, baka nag-glow ang iyong face, makikita mo sa salamin, nag-glow ka. Or baka mayroong maliwanag na ilaw tumama sa salamin. Yung pong ilaw na yun ay bumubuelta. Reflection po. Yun po ang pinag-uusapan natin sa mensaheng ito. Reflection of God in the life of the church. Palakpakan natin si Lord. Aninag ng Diyos sa buhay ng iglesia. Okay, mga bata, ano nga ang title ng message ni Lord? Kasi may mga bata dito na umaasa sila na sila ay may regalo pagkatapos ng magtanong si pastor, magtanong si bishop. Pag nasagot daw nila, mayroon daw silang 100 pesos. Pero pag hindi, babay, uuwi na sila. Amen. Sa ating pong main Bible text in this message is found in the Gospel of John chapter 1, verse 1 to verse 5. New Living Translation and Magandang Balita Biblia. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ang kadiliman. Glory to God in the reading of His Word. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Reflection of God in the life of the church. So gusto ko uling balikan yung sinabi ko kanina na ito pong mensaheng ito ng ating Panginoon ay mayroon pong kinalaman dito sa kasalukuyang kinakaharap na mga hamon ng church people at ng buong mundo against the evil schemes of the devil in many aspects of human life, particularly against the spirit of greediness, selfishness, and pride. And the church must look at herself how she must stand victorious after the spiritual battle is over. Yun po ang dahilan bakit po ganito po ang message ng Panginoon sa atin. Reflection of God in the life of the church. Dito po tayo dinadala ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa gospel. Kapag sinabing gospel, ito yung kwento o kasaysayan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Yan po ang ibig sabihin ng gospel.
or mabuting balita. Hindi po lahat ng Bible, a book in the Bible, among the 66 books of the Bible, hindi po yan lahat tinatawag na gospel. Mayroon pong specific na gospel books. Ito po yung Matthew, Mark, Luke, and John. Yan po ay gospel books. Lahat po yan ay naglalaman ng patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Simula sa umpisa na siya ay nandoon. Sa Matthew, Mark, Luke, simula nung siya po ay isinilang. At nakakabit doon yung kanyang mga genealogies. Pero ang Gospel of John, it supersedes the declaration or the narration of Matthew, Mark, and Luke. Sapagkat, sabi ni John, doon pa nag-umpisa sa simula. Sabi niya, in the beginning. Are you with me? Amen ba? Iba yung Gospel of John. Doon pa siya nag-umpisa sa eternity. In the beginning. Sabi diyan. Kaya po ang Gospel of John ay kakaiba siya sa Gospel of Matthew, Mark, and Luke. Bagamat ang Gospel of Luke ay matatawag pong chronologically organized kasi ang writer ay mayroon pong knowledge sa mga ganyang bagay. Isa po siyang physician, si Lucas. Kaya maganda yung kanyang pagkakasulat, pagkakarecord. Siguro, mataas ang grado nung nasa classroom pa sila pagdating sa writing composition. Si Luke, magaling. Yung pagkakasunod-sunod, mapagkakatiwalaan mo yung Gospel of Luke. Amen ba? Pero, sa narration tungkol kay Kristo, kung paano siya naging tao, kung ano ang ginawa niya dito sa mundo, hanggang siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, amen, muling nabuhay, hallelujah. Si Apostle John ang kakaiba sa kanilang tatlong gospel books. Sapagkat si John, ang kanyang istorya ay nag-umpisa doon sa eternity. Amen. So the Gospel of the Book of John, ito pong si John, siya po yung isa doon sa 12 nung pumili ang Panginoong Jesucristo ng 12 apostoles. Si John, ito po yung anak ni Zebedeo. Di ba? Ang kapatid yata nito si James, si John at saka si James, mga sons of Zebedee. Itong dalawang ito, magkapatid ito. Ito nga pong si John, isa po siya sa 12 napili ni Kristo, yung tinatawag na inner circle ng ating Panginoong Jesucristo. Si John, the Beloved. At siya rin po ang sumulat ng John 1, 2, and 3, and the book of the Apocalypse or the Revelation. Si John din po ang sumulat. So binibigyan ko lang kayo ng counting background kung sino itong si John. At ang kanya pong isinulat na Gospel of John ay kakaiba sapagkat ang Gospel of John ang isang libro sa Gospel books na nagsasabing si Kristo ay Diyos. Nandiyan ba tayo? Si Kristo ay Diyos. Siya lang po. Kaya ito yung naging dahilan bakit kakaiba ang kanyang gospel tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, babalikan natin itong ating binasang main Bible text. Amen? Sapagkat tayo po ay nahaharap sa isa pong labanang
spiritual at ito po'y napakatindi. At hindi po nararapat na dahil tayo church ay wala tayong pakialam sa mga diskusyon ng mga senador natin. Hindi po totoo yon. Sapagkat yan nga pong mga nangyayari sa politika ay ginagawa pong damit ng dyablo upang magkawindang-windang, magkawatak-watak ang mga tao, pati na ang church ng ating Panginoon, at madala tayo sa kapahamakan. Sabihin mo sa katabi, ayokong mapahamak sa impyerno. Amen? Ayokong mapahamak sa impyerno. Yan po ang gustong-gusto ng dyablo na ending ng ating pong kwento bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Na sa kabila ng ating mga pagpupuri sa Panginoon, pagkakilala sa Kanya, ang ending pala ay matatangay pala niya tayo sa Kanya pong mga eskema, yung Kanya pong mga kaparaanan. So yan po ang gusto ng dyablo, na tayo po ay matangay at dalhin po tayo sa kapahamakan. Na ang church ay magkawatak-watak. Hindi lamang po ang mga bansa ang magkawatak-watak, but spiritually speaking, the church as a nation. Palakpakan natin si Lord. Spiritually speaking, the church of our Lord Jesus Christ is a nation. Kaya po, hindi lamang po yung mga political nation, kundi pati po yung kingdom of God as a nation. Yung mga kingdom of God, mga tao yan, mga sumasampalataya sa ating Panginoon, gusto rin ng dyablo na sila ay magkawatak-watak, magkanya-kanya ng opinyon, magkanya-kanya ng pinapanigan. Kaya mabisa po para sa dyablo, ang scheme na to, gagamit siya ng mga nangyayari sa politika. Actually, mga kapatid, ang dyablo hindi po siya ang may akda ng politika. Amen ba? Ang may akda ng politika, sapagat ibig sabihin po ng politika ay governance, ang ibig sabihin po ng politika ay leadership. Ang may akda po ng governance, ng leadership, ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng organisasyon na ito mula sa kalangitan hanggang dito sa kalupaan. Amen ba? Ngunit ang dyablo, inihayag na po yan ng Book of the Apocalypse, na ang dyablo, in the book of Revelation chapter 12, na ang dyablo po ay nandito sa mundo. Itinapon siya dito sa mundo nung siya po ay lumaban sa Diyos doon po sa kalangitan. At nung siya nandito sa mundo, sabi po ng salita ng Diyos, ay nagngingit-ngit ang kanyang galit. At ang kanya pong pagdidiskitahan ay wala pong iba kundi ang sangkatauhan. Amen po ba? That is in the book of Revelation chapter 12. At kasama po yan, ito nangyayari sa mga bansa ngayon. Yung mga gera, yung mga patayan, yung pong mga masamang takbo ng politika. Yan po, yan ay galaw po yan ng dyablo. Upon recognizing the movement, the schemes, and the works of the devil, the church must stand on the Word of God. Kailangan ang church ay tumayo sa salita ng Diyos. Pwede mo pakisabi sa iyong katabi, kapatid, huwag kang tatayo sa prinsipyo ng sino mang politiko. Nandiyan ba kayo? Nabasa niyo ba yan sa social media? Sabi doon, pare-parehas lang naman yan magnanakaw. Di ba? Sabi, pare-parehas lang naman yan. Ma-Aquino, ma-Marcos, makakamping, ma-independent, etc., etc. Ang sabi ng mga comments na yan, pare-parehas lang naman yan, mabait ngayon, pagkatapos magnanakaw din yan sa susunod. Kaya nga,
as church people, huwag tayong tatayo sa prinsipyo ng isang politiko. Yun ang mabisa sa kaaway. Ibang politiko mo, magkakapatid tayo kay Kristo, tapos tayo ngayon ang nagbabakbakan kasi magkakaibang politiko ang ating pong tinatayuan. So, pwede ba natin yan ipangako sa Diyos ngayon? Mga kapatid, kasama yung mga nasa online, mga nandyan sa ating church planting, Buklod Bahayan, church planting, dyan sa ating Bacoor City church planting, sa ating Minuyan Proper church planting, yung mga church planting natin, dito kasi sila sa atin naka-connect sa ating Sunday service. Ngayon, amen ba? Yung iba nating mga outreaches ay mayroon din silang mga gawain ngayon na hindi dito naka-connect ang kanila pong gawain. Amen ba? Now, pwede ba nating ipangako yon? Bago tayo magpatuloy, pwede ba natin ipangako sa ating Panginoon? As we listen, as we receive His message today. Amen? Pwede ba natin yung a solemn swear to God as you are His child, as you are His children, as you are His servant? Pwede ba natin ipangako sa Panginoon na mangako tayo sa Panginoon from the bottom of your hearts? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Nasasabihin natin, Panginoon, tulungan mo po ako na huwag akong tumayo sa prinsipyo ng isang politiko. O sino man pong tao, nais ko, Panginoon, na tumayo lamang sa prinsipyo at sa mismong mga salita ninyo. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Doon po dapat mag-umpisa ang ating pakikipaglaban dito sa labanang espiritual. Yung pong nababanggit ko pong magulong pangyayari sa politika, isa lamang po yan sa mga damit ng pakikipaglaban ng kaaway sa atin. Marami pa po. Di ba? Sa personal na hamon sa ating buhay, sa ating pakikitungo sa mga tao, sa ating pagdadala ng ating mga responsibilities. Napakaraming larangan ng ating buhay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon na pwede pong nandoon ang labanang espiritual. It might be somebody or some of you hate the political issues that surrounds us every day. Kaya sabi, wala akong pakialam dyan. Dito lang. Hindi ka pa rin ligtas, kapatid, kasi maraming aspeto ang ating buhay. Baka sa ibang aspeto ng buhay mo. Ano bang wala kang interest sa nangyayari sa politika, pero mayroon ka namang mga sinasamahan na mga grupo ng mga tao. Maaring hindi church, maaring mga civic organization, or other organization. Alam niyo po ba, kahapon yata yun. Kasama pa rin yun sa labanang espiritual. Hindi ko alam kung Sabado or Biyernes. Napakaingay dyan sa kalsada, umagang-umaga. Ang silbato ng ang busina ng mga sasakyan ay napakaingay. Tunong tiningnan ko ay mga fraternities pala. Mga kapatid, ako'y against ako sa fraternity dahil sila yung mayroong record na mga hazing na napatay, pagkatapos wala na nangyari dun sa napatay. Binabakapan pa ng isang military general, ng isang police general, ng isang politiko, mga ganyan ba? Kaya hindi ako dyan talaga sang-ayon sa ganyan. Na mga pagmamalaki niya, pride yan eh. Yung riot, sila yung may ganyang record. Yung mga fraternities na yan,
nalungkot ako. Bakit? Ang daming tao. Dominated nila yung komunidad. Para mga siga. Yung kanilang mga tambutso, alam mo yung modified na tambutso, kung may tulog pa, mabubuwisit ka talaga sa sobrang ingay. So, kita natin yon. Marahil mayroon kayong ganon, mga kapatid, na association sa inyong buhay. Maaring hindi sa politika, pero baka sa ganoong mga samahan o sa iba pong larangan ng inyong buhay. Ibig kong sabihin, bakit ko po siya sinasabi, binabanggit, para matukoy po natin na ang labanang espiritual na nangyayari ay hindi lamang po nasa isang larangan ng ating buhay. Hindi lamang po nasa larangan ng politika, kundi nasa marami pong aspeto ng ating buhay. Isa na nga po yung mga nabanggit ko na yan. Dito po, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, sa mensaheng ito, na pinapaabot sa atin ng salita ng Diyos, makikita natin na ang church, kinakailangan po siyang gumawa ng hakbang. Pag sinabing church, yung mga nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sila po ang church. Amen? Alam natin yan na kapag sinabing church, hindi po siya yung building. Hindi po siya yung religion. Kundi siya po yung mga kapatiran o mga mananampalataya. Body of believers of Christ. Kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo, sila po ang tinatawag na church. The transliteration of the word church is the called out ones. Sila yung mga tinawag mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Sila po ang tinatawag na church. Amen ba? Tayo po na church, mga kapatid, knowing that we are facing a first battle, isang mahigpit na labanan, ang church people kinakailangan po na gumawa ng kanyang desisyon. Kapatid, bilang ikaw ay church people, ano bang desisyon mo? Dahil nalaman mo na wala ka palang ligtas sa labanang ito. Kahit ayawan mo ang issue ng politika, pero mayroon ka pa rin hinaharap na mga labanan. At ilan lamang po yon. Ngayon, dahil nalaman mo na ikaw ay humaharap sa isang spiritual na labanan, the church must secure his victory or her victory. Amen? Dapat pong tiyakin ng mga mananampalataya ng Panginoon ang kanya pong katagumpayan. Amen? Yung pong labanan natin na hindi lamang po yung hindi ka nakapag-church, dahil kung kailan ka mag-church, saka mo naisip na mayroon ka palang ibang pupuntahan, so pinili mo yung pupuntahan kaysa pupunta sa bahay panambahan. Hindi lamang po yung spiritual battle, hindi lamang po doon po sa tinatawag na hindi ka sumisipot sa tungkulin mo sa gawain. Isa lang po yon. Nandiyan ba tayo? Isa lang po yon yung patay sindi na init sa pananampalataya. Isa lang po yon. Isa lang po yung nandito ka nga pero ang isip mo wala naman dito. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Isa lang po yan. Isa lamang po yung nandito ka pero pag uwi mo mamaya nakaprograma na sa isip mo na ikaw ay may problemang malaki. Kaya wala rin nangyari sa pag-church mo dahil nakaprograma sa isip mo na ang problema na hanggang dyan ka na lang. That is not the design of God for your life. The design of God for your life is for you to be victorious. Amen ba? Kaya dito po sa ipinapakita sa atin na mga labanang espiritual in the guise of politics or anything else na mayroon kang interest. Amen ba? Dito ho, sa labanang ito, ang church ay dapat niyang tiyakin ang kanya pong katagumpayan sa kasalukuyang kinakaharap na labanan ng church. So how the church secure her victory in our present day spiritual battle?
Paano ba natin matitiyak ang ating katagumpayan sa kasalukuyang labanang espiritual? May idea ba kayo, mga kapatid? O mayroon bang gumaganang interaction in your spirit? Nag-i-interact ba kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos? Mayroon bang kapahayagan sa inyo ang Panginoon sa mga sandaling ito kung paano nyo po matitiyak na kayo po ay magtatagumpay o nandun po sa side ninyo ang katagumpayan sa labanang ito? How the church secure her victory in our present-day spiritual battle? Mayroon lamang po akong dalawa na gusto pong i-share sa atin. And this is based from the Word of God. Palakpakan natin si Lord. This is not from my own opinion. Amen? This is based in the Word of God. Number one, establish in your spirit the fundamental attributes of our God. That's number one. Number two, watch out whom you are inclined. Saan ka ba inclined? O kanino ka ba inclined? May kasabihan nga dito sa number 2 na ito, may kasabihan nga that tinuturo to sa high school pa, tinuturo to. Ewan ko yung basahin sa elementary kung nabanggit din ito. Pero una ko tong narinig nung ako yung high school. Ang sabi doon sa tinuro sa school, birds of the same feather flocks together. So watch with whom you are inclined. That's number 2. Isa-isay natin, mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. Amen? Dito po sa number 1, establish in your spirit the fundamental attributes of our God. Yung fundamental attributes of our God, sapagat napakarami pong mga characteristics o mga katangian ng ating Diyos. Our God is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of the Bible. Yan po ang ating Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So mayroon po siyang mga katangian, at sa mga katangian po na yan ay mayroon pong tinatawag na fundamental attributes. Mga pinakabasihan, doon po nakasalig ang mga katangian ito ng ating Diyos. Ano ba itong mga fundamental attributes of God? Na dapat po, doon po tayo nakatatag o matatag tayo doon sa katangian na yon ng Diyos. Hindi natitinag. Amen. Hindi nagagapi. Amen ba? Tayo, hindi nagagapi. Tayo ay laging magwawagi sa pangalan ni Jesus, aking harit manunubos. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ito po, kailangan establish sa atin. Balikan natin yung ating Bible passage na binasa kanina. In John chapter 1, verse 1 to verse 5. Ano ang mga fundamental attributes na makikita mo dyan, mga kapatid? Basahin natin sa New Living Translation. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. And then, next verse, He existed in the beginning with God. God created everything through Him,
and nothing was created except through him. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. And the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Palakpakan natin si Lord ng may pagpupuri sa Panginoon. Sapagat mayroon tayong ganitong klaseng Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, dito sa binasa nating verse na to, kung ikaw ay magaling sa grammar, magtataka ka kung bakit yung word ay ginamitan po siya ng pronoun na he. Mayroon ba ganun? Dapat pag word, it ang kanyang pronoun. Pero dito, ang pronoun po niya ay pangtao. Amen? He. It might be, kapag sinabi nating he, it might be human being or it might be God. Sapagkat yun lang namang dalawa na yan, ang ginagamitan ng pronoun na he dito sa Biblia. Palakpakan natin si Lord. Kapag Diyos ang tinutukoy, ginagamitan po ng pronoun na he. At kapag tao po, lalaki, tinutukoy, sa Bible, ginagamitan po ng pronoun na he. Kaya po itong salitang he, it might be God or human being. Nandiyan ba tayo mga kapatid? Kapag animals or other creature, hindi po siya pronoun na pang tao. Nandiyan ba tayo? Pwede pong it or it. Dito ho, mayroon tayong idea na itong word na ito ay hindi po ito yung pangkaraniwang salita. Amen? Kundi ito po ay tumutukoy po sa isang may kapangyarihan kung saan po ito po ay tumutukoy sa tao at sa Diyos. Hindi po man or God, kundi man and God. Palakpakan natin si Lord. Ito pong pronoun na he. Sabi niya, he existed in the beginning with God. Ito po ay tumutukoy both sa tao at sa Diyos. Sapagat ang tinutukoy po ditong word ay alam naman po natin kung sino ito. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung sino itong word na ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the begotten Son of the Father. At yan po sa John chapter 1, pinag-uusapan po dyan si Moses at si Kristo. Ang sabi po, nung si Moses ay dumating, ang dala po niya ay kautusan. Pero itong si Jesucristo, na siya pong salita na nagkatawang tao nung dumating, ang dala po niya ay hindi o abot-abot na pagpapala. Amen ba? So yun po tinutukoy doon na word, si Kristo. John chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. So the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. Yan pala yung tinutukoy doon na He. Yan pala yung tinutukoy doon sa John chapter 1, verse 1, that in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Kaya ang translation po sa NLT, sabi dyan, the Word was existed.
nandun na po ang salita. At sabi diyan, wala pong anumang bagay na nilikha nang hindi sa pagitan po niya o ng salita. Amen? Sapagat ang lahat daw po ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng salita. Di ba tama naman yon? Na pag-aralan natin ang creation of this world and everything that is in it, yun po ay nilikha sa pagitan po ng salita ng Diyos. Magkaroon ng liwanag. Ano nangyari? Nagkaroon nga. Mahiwalay ang mga lupa sa katubigan at nagkaroon nga ng mga tuyong lupa. At nagsama-sama ang mga lupa, nagsama-sama ang mga tubig. Magkaroon ng mga dambuhala sa katubigan. Magkaroon ng mga lumilipad na mga nilalang sa kalawakan. Amen ba? Magkaroon ng mga tala, magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan. Hallelujah. Lahat po yun ay nilikha. Lahat ng mga nilikha ay nilikha sa pagitan ng salita. At ang salitang ito, mga kapatid, na sinalita ng Diyos nung siya po lumikha ng mga bagay na ito na nasa ating pong mundo, ito po ay nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Lord. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. And the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. So ano ba yung mga makikita mo dyan ng mga fundamental attributes of God? Number one, makikita mo dyan na ang fundamental attributes of God, number one ay God is eternal. Nandun na ang Diyos. Mayroon ba kayong nabasa sa Biblia, mga kapatid, sa mga nagbabasa ng Biblia, mayroon ba kayong nabasa sa Biblia na sinabing mayroong somebody or another power na nag-create sa Diyos? Wala kang mababasa. Kung gusto mong tuklasin, basahin mo uli from Genesis to Revelation. Pakisabi siyang katabi, umpisan mo na kapatid. Now na. Amen ba mga kapatid? 66 books lang naman yan. Mabilis lang yan. Amen po ba? Wala kang mababasang somebody created God or another power, some higher power was or has created God. Walang ganon. Wala kang mababasa. Kundi ang sabi dyan, in the beginning was the Word. In the beginning, the Word already existed. O sige, beginning ang pag-usapan natin, mga kapatid. Nandiyan ba tayo? Di ba pag beginning, pupunta ka dun sa first book? Ano bang first book of the Christian Bible? Genesis. Pag binuksan mo ang book of Genesis, chapter 1, unang salita, unang verse, makita mo nun, in the beginning, God created the heavens and the earth. O, ibig sabihin, God na ang nandoon. Mabuti kung nasabi man lang doon, in the beginning, nandoon ka na before God. Amen ba? God, nandoon na. That's why one of the basic attributes or fundamental attributes of God is eternal. Ilagay mo yan sa puso mo, kapatid. Amen? Ang Diyos mo ay nandun po siya sa walang simula, walang wakas. He is eternal. To put an illustration on this, yung singsing. Yung singsing yung hindi putol na singsing, yung bilog, yung magkadugtong.
Kung mayroon kang ganyang singsing, kapatid, tingnan mo, mayroon ba dyan sa singsing mo umpisa? Paano yan naging buo? Putol ba yan? Kung ang singsing mo ay buo, hindi siya putol, yan po ay simbolo ng tinatawag na eternity. Wala po siyang putol. Nandun na po siya. Amen? At wala pong nabanggit sa salita ng Diyos na mayroon pong pinag-umpisahan ang Diyos. Amen ba? At tayong mga mananampalataya ni Kristo, wala po tayong ganoong katuruan na mayroon pong pinag-umpisahan ang Diyos. Hindi po siya nag-umpisa sa bulang kristal. Amen po ba? Siya po ay naroon na sa umpisa pa lang ng mga bagay-bagay. At yung pong kanya pong salita ay nandoon. Sapagat yung Diyos na yan ay nagsasalita. Amen ba? Yung kanyang salita at yung Diyos na yan ay magkasama sa umpisa pa lamang. Katulad mo, kapatid, ikaw at ang iyong salita, magkasama. Kung nandito ka sa congregation, naiwan ba sa bahay ang iyong salita? So baka hindi ka dito makapagsalita kasi naiwan sa bahay ang iyong salita. Pero hindi nga pwedeng maiwan kasi ikaw at ang salita mo ay iisa. Isa lang kayo. Amen ba? Sa Diyos, ganyan ang nangyayaring paliwanag dito na ang salita ng Diyos, ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Ang kaibahan lang natin, mga kapatid, sa Diyos, dahil ang Diyos po ay makapangyarihan, yung salita ng Diyos, John chapter 1, verse 14, ay nagkatawang tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang hindi mo magagawa sa salita mo, kapatid, na gawin mong tao ang iyong salita. Hindi mangyayari. Tanging ang Diyos ang may ganong kapangyarihan. Yan po ang mystery dito sa binabasa nating, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi po siya nakakalito, mga kapatid. Amen ba? Siya po ay maliwanag na maliwanag. Na yung Diyos na ito, yung kanyang salita, ay kasama na niya, at ang lahat ng bagay nilikha sa pagitan ng kanyang salita. At yung salitang ito ng Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoon. Dito po, God is eternal. He existed. The Word of God existed in the beginning with God. God created everything through Him. So, God is eternal and then God is powerful. Nilikha niya ang lahat ng bagay. Sabihin nga po, lahat ng bagay. Diyan po natin isinasalig yung ating pong paniniwala na sa Diyos ay walang imposible. Sapagkat ang lahat ng bagay ay Kanya pong nilikha. Lahat. Sa lahat po ng nakikita natin dito sa mundo, sa lahat po ng naaabot ng ating imahinasyon, nandyan ho ba tayo? Sa lahat po na nakikita, naaabot ng ating paningin, sa lahat po ng pwedeng puntahan ng tao dito sa mundong ito, pati na po yung hindi napupuntahan ng tao, sa kasalukuyan, yung langit. Amen? Nilikha din po ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Lahat po yan ay nilikha ng Diyos. That's why another fundamental attribute of God is He is powerful. Omnipotent. Amen ba? Eternal, omnipotent. Hallelujah. And nothing was created except through Him. Nakita mo yung pagiging omnipotent ng Diyos nandun din sa Kanyang salita. Kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka eternal, kung gaano ka omnipotent, ang Diyos ganun din ang Kanyang salita.
Sapagat ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang salita. And the next verse of the same passage, the Word gave life to everything that was created. So yung pong mga nilikha ng Diyos, binigyan po niya ng buhay. Amen? Ang mga nilikha ng Diyos ay binigyan po niya ng buhay. Sige nga, mag-mention po kayo ng ano man pong created by God na wala pong buhay. Magturo nga po kayo. Mayroon ba dyan? Na maging ang mga bato ay pwede pong magpuri sa Diyos. Ibig sabihin po, yung mga rocks na yan na kinreate ng Lord, ay mayroon pala siyang buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Na pag pinigilan ninyo ang mga bata na yan, na magpuri sa Diyos, ang mga bato na yan ang siyang magpupuri sa Diyos. Lahat po ng nilikha ng Diyos ay binigyan po niya ng buhay. Ano ba yung buhay na makikita mo sa isang bato? Di ba yung bato na gagamit mo na ipagtayo ng konkretong bahay? Meaning, mayroon siyang buhay. Kaya niya mag-hold. Kaya po niya magbigay ng strength, ng tibay doon sa building. Iba nga lang yung uri ng kanyang buhay, pero mayroon po siyang buhay. Wala po siyang katulad ng tao na mayroon po siyang vital signs, kasi nasabing mayroon siyang buhay. Hindi lamang po siya mayroong espiritu, kaluluwa at katawan, pero siya po ay may buhay sapagkat sabi po dito, lahat po ng nilikha ng Diyos ay binigyan po niya ng buhay. May kanya-kanya lamang pong buhay, may klase-klase ng buhay. Tayong mga tao, ibang buhay natin kaysa buhay na binigay ng Diyos sa mga bato. Amen ba? The truth is, God created everything through Him and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created. Yung salita ng Diyos ang nagbigay ng buhay doon sa kanyang mga nilikha. Amen ba? Kaya nga lahat po ng nilikha ng Diyos ay nagkaroon po siya ng kanya-kanya pong mga gampanin dito po sa universe na kanya pong nilikha. So God is powerful, God is life. Another attribute, fundamental attribute, God is life or God is living. Palakpakan natin ang buhay ang Diyos. Mayroon po siyang buhay. Nakakapagbigay po siya ng buhay. Actually, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, the Word of God, who became flesh, sabi ng Panginoon, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang sa akin sasampalataya, hindi na siya mamamatay. At kung siya man ay mamatay, ay muli ko siyang bubuhayin pagdating ng huling araw. Palakpakan natin si Lord. Yun po ang katangian na mayroon pong buhay ang Diyos. At ang kanya pong lahat ng mga nilikha ay mayroon pong buhay. Sapagat dahil siya po ang buhay, binigyan po niya ng buhay ang kanya pong mga nilikha. Bawat nilikha ng Diyos ay binigyan po niya ng buhay. At sabi po dito, and His life, yung kanyang buhay, and His life, buhay nino, buhay nung salita na nagkatawang tao, and His life brings light. Hallelujah. And His life brought light to everyone. Yung buhay ng Diyos, yung buhay ng salita ng Diyos ay nagbigay ng ilaw, ng liwanag. Saan? Sa bawat isa. Pinag-uusapan na natin dito yung Word na nagkatawang tao. Yung bawat isa sa atin na nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon na po siya ng liwanag sa kanyang buhay. Wala na po siya doon sa kapangyarihan ng kadiliman.
kundi ang nasa Kanya na po ay yung liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Another attribute or fundamental attribute of our God, God is light or God brings light. Amen? God brings light. Nagbibigay po siya ng liwanag. At sabi dito yung liwanag na yan ay nagliwanag doon sa kadiliman. Kasi di ba sabi, at dilim ang bumabalot, sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, dilim ang bumabalot. Kaya sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga, palakpakan natin ang ating Panginoon. Nagkaroon nga ng liwanag. At ang liwanag na ito, kapatid, sabi dito sa Biblia, ay naghatid ng buhay. Ngayon, naghatid sa iyo ng buhay ang liwanag na ito. Ang pinag-uusapan nating liwanag ngayon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Naghatid sa iyo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay mula sa Diyos. Sapagkat dati wala kang buhay mula sa Diyos. Sapagkat ikaw ay itinuturing na patay. Kahit physical, mayroon kang hininga, gumagalaw ka. Pero wala kang espiritu ng Diyos. Dahil ikaw ay napahiwalay sa Diyos. Dahil sa kasalanan. Itinuring kang patay. Spiritually dead. Hiwalay sa Diyos. Ngunit nung dumating sa iyo ang ilaw na ito, ay nagkaroon ka ngayon ng buhay. Because the light brings life to everyone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now mga kapatid, mayroon pala tayong mga attributes na galing sa Panginoon. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yung attribute na yan ng Panginoon, pag binabasa natin itong passage, ito po ay nasa iyo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, yung refleksyon na mga katangiang ito ng Diyos, the reflections of these attributes of God is in you. Wow! Nasa iyo. Yung refleksyon nito, nasa iyo. Yung anino, yung aninag, yung liwanag nito, nasa iyo. Ito yung kailangan natin upang tayo ay magtagumpay. Sa labanang espiritual na kinakaharap ng bawat isa sa atin, kinakaharap ng buong bansa, kinakaharap ng buong mundo, ano man pong eskema ang gamitin ng dyablo, alam na natin po na ito'y lahat galing ito sa dyablo upang sirain ang buhay ng bawat isa sa atin. Handa na ba kayo doon sa number 2? Kung paano po natin dapat harapin o masigurado na tayo ay magtatagumpay sa labanang ito na kinakaharap natin. Ano yung number 1? Kailangan po natin yung tinatawag na fundamental attributes of our God. Ang pangalawa naman ay ano? Watch out for what? Watch out with whom you are inclined. Kanino ka ba? Kanino ka na mamagnet? Nandiyan ba tayo? Baka believer na believer ka ni Kristo. Pero ang idolo mo, dahil yung doon ka naka-incline ay kulto. Alam mo, nalungkot ako noong bago mag-eleksyon ng mga senador itong taon na to. Nalungkot ako, isang Kristiyano, tinanong ko siya, malapit ng eleksyon, sino bang iboboto mo? Hindi, si Kibuloy, straight yun, 8 yun, sila lahat. Pati si Kibuloy, isasali mo doon. Inclined na inclined ka kay Kibuloy dahil sa politika. Kahit alam mong kakultuhan ng kanyang teaching, isa siyang pastor,
na sinasabi niyang siya yung Kristo. Wala nang second coming of Jesus Christ dahil siya na daw yon. Sabi nung kapatiran, pati si Kibuloy, ibubuto ko yan. Paano nangyari yon? Because of inclination. Incline ka sa maling partido na pagkamalan mo na ito pwede ito kasi swak ito sa aking politika, political perspective. Nandiyan po tayo mga kapatid. Mga kapatid, tungkulin ng mga pastor na turuan ang kanyang kongregasyon. Turuan ang salita ng Diyos. Amen ba? Turuan kung paano itama ang maling politika sapagkat tayo mga church people na liwanagan tayo. Amen po ba? Incline ka kanino? Sa nagnakaw ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, mga ghost project, incline ka ba doon, kapatid? Watch out with whom you are inclined. Kung gusto mong magtagumpay sa labanang ito, sapagkat kahit na po anong lakas ngayon na nakikita mo ng kalaban, ang dyablo, ang sabi po dito, hindi na naig ang dilim laban sa liwanag. Sabi doon, ang liwanag ay nagliwanag sa kadiliman at kailanman hindi natalo ng kadiliman ang liwanag. Binasa natin yun kanina. Ulitin natin. Sa Tagalog, basahin ko yung part na yon. Verse 5, John chapter 1. Verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito na nagapi kailanman ng kadiliman. Kailanman, hindi nagapi ng kadiliman. Maaring incline ka sa maling mga tao, sa mga maling pananaw sa politika, dahil yun ang iyong kandidato, napahiya ka na, pinanindigan mo kahit mali, kahit fake news, sige ka lang. Nandiyan ba tayo? Kahit kasinungalingan, sige ka lang, kahit malinformation, misinformation, sige ka lang. Kasi nabuyo ka na, nandiyan ka na. Kapatid, kailangan ka magtagumpay sa spiritual battle na to. Amen ba? Hi, people of God. Are you with me? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Kailangan kang ngayong maging mapagsiyasat doon sa mga taong nangangako, nagsasabi na, ako ay lingkod ng Diyos. Ako'y lingkod bayan. May dala akong Bible. Ito, nag-quote pa ako ng scripture. Nagpipray pa ako sa Senado. Nag-quote ako ng mga salita ng Diyos. Kapag ako nasa deliberation ng anumang mga pinag-uusapan, mga kapatid, maging matalino tayo. Please, watch out with whom you are inclined. Ito, mapipilitan talaga akong mag-mention ng mga pangyayari. Isipin mo, nung isang nakaraang linggo, church leader, church founder, church overseer, nagbabanta sa kanyang preaching. Mga kapatid, tingnan nyo sa attributes of God. Mayroon ba dyan na banggit na si Kristo ay nagbabanta? O ang Diyos ay nagbabanta? Fundamentally, walang ganyang katangian ang Diyos. Kaya nga po, dahil tayo po naging panatiko, tagasunod na, kahit mali, kinakampihan na po natin. So watch out with whom you are inclined. And I denounce that kind of preaching. Sapagkat yun po ay hindi lang po para sa kanila. Narinig din po yun ng mga taong hindi po nila miyembro. At yung iba po doon ay kakampi. O, tama nga. Mga kapatid, bantayan natin. Magbantay tayo. Amen po ba? Tungkulin ko sa share the word na sabihin na yun po ay mali. Mali po magbanta. Mali po yung sinatawag na sumpa ng Diyos. Bakit ka magpapakawala ng sumpa ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos sa iyo na magpakawala ka ng sumpa doon sa mga taong nagsasabi na
ang kanyang anak ay nagnakaw o nabigyan ng halaga mula sa proyektong ito. Mga kapatid, tungkulin ko bilang overseer ng Share the Word, Apostolic Ministries International, na proteksyonan ang inyong mga isip. I am not fighting against anyone. I am fighting against false teaching. Nandiyan po ba tayo? Lumalaban ako sa maling katuruan. Hindi po pwedeng, dahil magkakabarkada tayo, pwede na yan. Hindi ho pwede. Wag po tayo dyan magpatangay sa mga senador na kunwari ay nagbabasa ng Bible dyan sa kanilang mga hearing. Kunwari nagpe-pray. Pwede naman. Pero wag tayo magpatangay kung ang kanila pong ginagawa ay kakaiba doon po sa attributes of God. Because if you are a minister, if you are a servant, a representative of Christ, sigurado ang i-represent mo dyan ay yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Do you agree with that? Mga kapatid, delikado ang labanan ngayon sapagat ang ginagamit ng kaaway ay mukha ng politika. Dito ho sa preaching na ito, wala po ditong ini-endorso na personalidad ng politika. Dito po ay tinuturo po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang preaching po ay hindi po siya puro encouragement. Ang preaching po ng salita ng Diyos ay mayroon din po siyang pagtutuwid. Amen po ba? Mayroon po siyang rebuke. Mayroon po siyang correction. Pagtuturo ng katotohanan. Amen po ba? Mga kapatid, I declare in Jesus' name, dito sa Share the Word, na wala po sa inyong tatanggap na ganun pong klaseng preaching ng isa nating kaparehas po manggagawa sa kaharian ng Diyos. Na dahil po sa politika ay nagbabanta, hindi po yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Nadadamay po yung mga mananampalataya na naniniwala sa Kanya. Kaya nga po, watch out with whom you are inclined. Kung kanino kayo sumasama, kung kanino kayo pumapanig, lalo na sa mahigpit na labanang ito, na halos hindi mo na ngayon malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Amen ba? Sapagat yun pong mga komento sa social media, pag tinitingnan po natin, ako po tinitingnan ko yan. Sabi po nung isa doon, kapag nagnakaw ka ng isang lata na paninda o bigas na paninda, makukulong ka kaagad. Pero ito bilyon-bilyon na, nag-iimbestiga pa rin sila. Mga kapatid, higit pa sa common sense ang mayroon tayo. Because every true believer of Christ has the mind of Christ. Mayroon tayong isipan ni Kristo. Higit pa sa common sense. Nandiyan ba tayo? Iligtas natin ang ating mga sarili dito sa ganitong uri ng mga pakana ng kaaway, mga kapatid. Para hindi po tayo magkampihan sa loob po ng ating pong iglesia. Kundi tayo pa ay tumayo lamang po tayo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung sakali man na mayroon po kayong papanigan na tao, yung tao po na yung tingnan ninyo, kung ang kanya pong bearing ay galing sa Panginoon. Kung ang kanya pong mga sinasabi, kung ang kanya pong mga katangian ay inline sa katangian na binanggit po ng salita ng Diyos sa atin. Amen po ba? Nasabi doon, full of truth, mayroon pong katotohanan ang sinasabi. Ngayon, hindi po natin masabi sino ba talaga dito ang nagnakaw ng bilyon-bilyon. Kasi tapunan sila ng paratang. Maaring hindi po ito mapag-usapan. At sa church, kailangan po itong ma-preach. Sapagkat tayo po, hindi po tayo basta lamang po nakikinig ng balita
Maari ngayong araw nakikinig ka, but sooner or later, mayroon ka na rin papanigan. The question is, yung bang pinanigan mo, kapatid, yan po ba ay nagtataglay ng katangian ng ating Panginoon? Nagdadala ba siya ng buhay? Sa kanya pong mga sinasabi, nandyan ho ba tayo? Sa kanya pong mga sinasabi, sa kanya pong mga pinapangaral, naghahatid po ba siya ng buhay o pagkakawatak-watak? Naghahatid po ba siya ng kaligtasan? Kaya po kung pagbabanta, kung sinasabing ang sumpa ng Diyos, hindi po yun galing sa Panginoon. I rebuke it in the name of Jesus, na pumunta sa Share the Word ang ganyang klaseng pananaw. At sa mga taga-Share the Word na tinanggap ninyo ang ganyang klaseng pananaw, kapatid, ipag-pray mo yan, hindi po yan galing sa Panginoon. I rebuke that kind of preaching ng isa nating kamanggagawa. May malaking organisasyon, pero ganun ang kanyang dalang preaching. So ilang bilyon na tao ang madadamay doon sa kanyang paghihiganti. It is out of greediness. It is out of selfishness. It is out of pride. Kaya po niya binanggit yon. Napakadami mga Kristiyano ang bumoto sa kanila na mag-ama. Napakadami mga Kristiyano ang naniwala sa kanila at kasama ako doon na yung kanilang party list ay against corruption, pero hindi po sila pumirma against that corrupt official. Ipinagtatanggol pa nila, tinatakpan pa nila yung corrupt official. Hindi po yun galing sa Panginoon. Wala po doon ang katotohanan. Sinasabi ko po ito dito sa preaching, upang ang Share the Word ay magkaroon po tayo ng malinaw na political perspective. Wala po tayong dinidikta dito kung kanino kayo pipili o sino ang pipiliin ninyo. Kung anong partido ang sinasabi po natin dito, watch out with whom you are inclined. Kung si Kibuloy na binuboto mo, dahil kapartido mo siya, kahit alam mong siya po ay nandoon sa kulungan dahil po sa mga violations sa human right, sa mga pagkasangkapan sa mga bata, pagkatapos iboboto mo siya dahil kapartido mo siya. Nagkakamali na tayo. Wala na sa atin ang katotohanan ng Panginoon. Napakarami niyang kaso. Ako nakikita ko yung mga missionary ni Kibuloy doon sa Middle East. Pupunta sa mga bahay-bahay, nagtitinda ng mga kakanin. Nakapag-interview na rin ako ng kanyang mga missionary doon. Nagtanong ako, paano ka dito nakarating? Ano ang educational background mo? Anong trabaho mo dito? Ang kanyang dalang visa, gamit na visa ay visit visa. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan po dyan kung ano po ang iyong skill. Anong pinag-aralan mo, hindi po dyan pinag-uusapan. Ang sabi po nila, nandun sila para sa kingdom. At ang kalabong ibinenta ng mga kakanin, ang total na pinagbentahan, ang 70% ipapadala daw nila sa Davao. Nakapag-interview ko, ilang piraso na mga nagtitinda doon ng kakanin. Mga ballpen, nagtitinda sila. Tapos yung 30%, magkakasya na sila doon pang upa ng bahay, pagkain nila. Ganun katindi yung pagkakadoktrina ng maling doktrina. Walang ganyang katangian si Kristo. Mayroon bang ganyang katangian si Kristo, mga kapatid? Iba po ang katangian ni Kristo. Nung gumagabi na, walang makakain yung libo-libo mga tao. Ang sabi ng mga lagad, Panginoon, pauwiin mo na sila dahil gabi na. Wala ditong bilihan. Ang sabi ng Panginoon, hindi, kayo ang magpapakain sa kanila. Pinadami ni Jesus ang ilang pirasong isda at ilang pirasong tinapay at pinakain niya ang 7,000 mga tao na nandoon sa kanyang krusada. Palakpakan natin si Lord. Yan po ang katangian ni Kristo. Hindi po niya pinagtinda yung kanya pong mga alagad upang ang pinagbenta na ibigay kay Kristo. Mayroon po mga supporter si Kristo pero hindi po niya hiningian ng support. Hindi po niya sinabi, ikaw yung damit mo, ibigay mo sa akin. Kundi yung po mga supporters po niya ang nagkusa, nagbigay po ng damit para sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Yan po ang katangian ni Kristo.
Kaya sa ating panahon, mga kapatid, kapag may lumitaw na ganyan, alam mo na hindi yan galing sa Panginoon. Kaya ako po, inuulit ko, yung pong preaching na yon ng paghihiganti ng sumpa ng Diyos, hindi po yun galing sa Panginoon. Amen ba? Hindi po galing sa Panginoon. Hindi po yun tinatanggap ng Share the Word Apostolic Ministries International. Malinaw ho ba? Hindi po tinatanggap yan ng Share the Word Apostolic Ministries International, ng ating pong local church. Hindi po tinatanggap yan. We deny it in the name of Jesus. We rebuke it sa ating church in the name of Jesus. And we only declare the attributes of God that we have learned a while ago. The fundamental attributes of God, na siya po ay nagbibigay po ng buhay, na siya po ay nagbibigay po siya ng liwanag, na siya po ay eternal, siya po ay makapangyarihan. Yun po ang ating pong daladalang katangian ng Diyos sa ating pong pangangaral. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kapag tayo pinagparatangan, sabi ng Panginoon, kung kayo pagpaparatangan, dahil sa aking pangalan, magalak kayo. Ito po iba, nagbanta, hindi po sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ito po iba, pinapadalhan ng sumpa. Ang sabi niya, ito, baka hindi na kayo abutan ng mga abogado namin. Ibig sabihin, mamamatay na yung tao bago pa abutan ng mga abogado nyo. Hindi po natin tinatanggap yan sa Share the Word Apostolic Ministries International. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Kawawa naman yung pong mga followers na niwala sa Kanya. Nakita ko yung mga faces noong pong audience. Tuwang-tuwa doon po sa Kanya pong binanggit. Ilang libo yon, ilang milyon yon na nadaya sa ganyang klaseng pangaral. Mga kapatid, marahil hindi niyo po yan nakita. Sinasabi ko sa inyo kasi napanood ko. Raw preaching pa. Wala pang mga caption. Hindi ko na makita ngayon yung raw preaching. Sa kanilang website, hindi ko makita. Parang tinanggal na yata. Yung mga may caption na umiikot sa social media, ang aking nakikita. Mga kapatid, in the strongest term, I condemn that kind of preaching in the Share the Word Apostolic Ministries International. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In the strongest possible term, I condemn it. Hindi ko po yan pinapayagan dito sa ating pong kongregasyon. I uproot it in our midst in Jesus' name. Sa lahat ng mga taga-Share the Word, Apostolic Ministries International, I uproot it from your mind kung yan po ay nakisimpatya kayo sa Kanya. I uproot it from your spirit in Jesus' name. I uproot it. Binubunot ko yan sa inyong mga espiritu at kaisipan. Hindi yan para sa mga anak ng Diyos. Sapagkat ang para sa mga anak ng Diyos ay buhay. Buhay. Buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Marami pa. Kung hindi pa po matapos itong investigasyon na yan, dadami pa po ang lilitaw po from the side of religious organization. Marami pa po yan lilitaw. Sapagat magkakampi-kampihan po sila. Lilitaw po yung mga tinatawag ng mga bulaang guro. Nagiging bulaan ng isang guro kung yung katuruan ni Kristo ay kanya pong iniba. Yan po ang nagiging bulaan. O false teacher. Naging bulaan ng isang tagapagturo kung ang katuruan ni Kristo ay kanya pong iniiba. Yan po ang false teacher. I renounce that kind of evil spirit in our church. The spirit of selfishness, the spirit of greediness, and the spirit of pride. Religious pride po yon. Hallelujah. At ating pong binabakuran ang Share the Word Apostolic Ministries ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. We seal it in Jesus' name. The blood of Jesus Christ. Upang ang Share the Word ay hindi po makontamina ng ganyan pong klaseng kaisipan. At kung sa loob ng kawan ng Share the Word Apostolic Ministries ay mayroong ganoong klaseng mga pag-iisip at mga pag-uugali, idinadalangin ko sa Panginoon na ma-sanctify
ng dugo ni Kristo, masanctify ng salita ng Diyos, masanctify ng banal na Espiritu, ang kawan ng Share the Word Apostolic Ministries International. In all outreaches, in the Philippines and overseas, I declare sanctification by the blood of Jesus, by the Word of God, and by the power of the Holy Spirit. Purihin ang ating Panginoon. Glory, glory, glory to God. Purihin natin ang ating Panginoon. Diyos na manliligtas. Hallelujah. Hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, ang church, ang kaligtasan ng church, hindi po ito sa padamihan ng tao. Hindi po ito sa kung ilan kayo, ilang libo kayo, ilang milyon kayo, hindi po doon nakabase ang kaligtasan. Ang kaligtasan higit sa lahat ay nakabase sa personal pananampalataya ng isang individual kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Hindi po dahil sa organisasyon. Yung iba pong mga Kristiyano naging panatiko na sa kanya pong organisasyon sapagkat sila do po ay marami. Kapatid, hindi po sa padamihan yan. Yan po ay sa katotohanan ng katuroan ni Kristo. Kung ikaw po ay mananampalataya ni Kristo at ang katuroang nasa iyo ay katuroan ni Kristo, hallelujah, isa po yung nagtitiyak ng iyong kaligtasan. Amen po ba? Na ikaw ay magiging maayos, mabuti ang iyong pagkatao, maging mabuti ang iyong pag-uugali, maging mabuti ang iyong gawa, sapagkat ikaw ay mayroong tamang katuroan galing sa Panginoong Jesucristo. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon because God has given us that kind of boldness na binigyan tayo ng Panginoon ng ganung uri ng tapang ng kalooban na magsalita ng ganitong bagay. Iniisip ko nga, wala bang gagawin yung mga church organization sa ganung klaseng mga preaching na galing pa sa isang ma-impluensyang church leader, nagmula ang ganung klaseng preaching. Iniisip ko yan. Nasaan kaya ang PCEC? Nasaan kaya ang mga samahan ng mga simbahan? Nasaan kaya ang samahan ng mga Assemblies of God? Nasaan kaya ang samahan ng mga Pentecostal? Nasaan kaya sila? Iniisip ko yan. Pero hindi ako maghihintay na sila po ay magdesisyon, na sila po ay magkukundina na ganong klaseng preaching. Hindi po ako makakapaghintay sapagkat mayroon po akong sariling kawan na pinagpapastulan na kailangan ko po silang ingatan mula sa mga maling katuruan dahil po sa mga biases. Kaya nga po, ang pangalawang dapat nating tandaan, watch out with whom you are inclined. Amen po ba? Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Binigyan niyo po tayo ng ganun pong boldness. Hindi po tayo naghihintay na mayroon tayong mga makasama ng mga ibang pastor at ibang organisasyon na nagkukundina ng ganung klaseng pangaral. But we, in the Share the Word Apostolic Ministries International, by virtue of the authority that God has given me as overseer, I renounce that kind of preaching. I do not allow it to contaminate the people of God in Share the Word Apostolic Ministries International. Amen po ba? Na tayo po'y maglilingkod lamang sa ating Panginoon. Hindi natin gagamitin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin gagamitin ang kapamahalan ng Diyos para sa ating pansariling kagustuhan at para sa ating sariling kapakanan. Hindi ho. Tayo po ay malinaw na inutusan tayo ng Panginoon to go to all the world and make disciples of all nations, to go to all the world and preach the gospel to every creature. Yan po ang mandato na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya anuman pong bumabalakid sa mandato na yan, mayroon po tayong katungkulan na ideklara na yan po ay hindi po galing sa Panginoon. Yan po ay hadlang sa Great Commission, ang ganyan pong klaseng mga pahayag. Nakakalungkot isipin ang pangyayari na yan. At ang damit po ng kaaway na ginamit po dyan ay politika. Amen ba? Politika. Hindi ko mahatulan ng mga taong ito. Wala ako sa kapangyarihan. Wala ako sa kalagayang hatulan sila sa kanilang ginawa.
Ngunit ang kanilang ginawa na yon, as far as share the word, apostolic ministry is concerned, hindi po yun galing sa Panginoon. Sagutin ko po yan sa Panginoon. Inuulit ko, as far as share the word, apostolic ministry is concerned, hindi po yun galing sa Panginoon. Yung preaching na yon. Yung pagbabanta ng sumpa ng Diyos, hindi po yun galing sa Diyos. Sapagkat ang sinabi sa ating binasang salita, nung dumating si Kristo dito sa mundo, ang dala po niya ay abot-abot na pagpapala. Ang nagdala po ng sumpa ay yung pong kautusan na daladala ni Moses. Ngunit tayo po'y wala na po sa panahon ni Moses, tayo po'y nasa panahon na ni Kristo. Ang daladala ni Kristo ay abot-abot na biyaya at pagpapala ng Panginoon. Wala pong sumpa doon. Tayo pong lahat ay tinubos nga ni Kristo sa makatwid. Tinubos tayo ni Kristo sa lahat ng uri ng sumpa nung siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Every one of us have been redeemed from all form of curses doon po sa kanyang pagkamatay. Amen po ba? Kaya pong tatapatan natin ang salita ng Diyos, ang ganun pong mga maling gawain, hallelujah. At kung kayo po dedicated sa salita ng Diyos, kayo po ay siguradong maniniwala sa salita ng Diyos na yun po ay maling klaseng preaching. Hindi po natin yung tinatanggap dito sa Share the Word, Apostolic Ministries International. Baka naman sabihin na hindi naman yan para sa inyo. Oo nga, pero narinig namin. Salita ng Diyos yun, ginamit. Yan po ay Espiritu. Every word is Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. The Spirit is Word and the Word is Spirit. Ano man pong pakawalan natin dito sa unahan, nagbiminister tayo sa gawain ng Panginoon, ano ang pakawalan natin dito sa unahan, ang tawag po dyan ay Espiritu. At pinipili po natin ang Espiritong dapat dumaloy sa ating pong buhay. Kinakailangan po ang Espiritong dumadaloy sa ating buhay ay galing po doon sa nagsabi po that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the begotten Son of the Father. Doon po natin hinuhugot ang lahat po na yan ng mga katangian para po sa ating pong mga ginagawang rebuke na ito sa klase na yan ng mga pangaral. Napakalungkot na pangyayari dahil sa politika. Amen po ba? I pray na hindi na po yun masundan. Kawawa naman yung mga naniniwala at sumusunod sa kanila. I pray na hindi na po yun lumala. Hanggang doon na lamang yun. Bro, hanggang dyan na lang yan. Tama na yung preaching na yun, bro. Hanggang dyan na lang. Milyon-milyon ang tagasunod mo. Tapos ganun ang pinakawalan mo. Marahil na realize mo ngayon na mali ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Alam mo naman yun, pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo. May time pa, bro. Hingi ka ng tawad sa Panginoon na pinaglilingkuran mo. Kung nabigla ka dahil sa pagtatakip mo sa akusasyon sa iyong anak, maintindihan ka. Pero yung preaching mo, hindi pwedeng i-compromise. Mali yon, kapatid. Mali. Marami akong mga kaibigan na followers niya. Nakikita ko, kawawa naman sila. Dahil kung sila ay fanatics na sa pagsunod sa isang church leader, kahit mali lang sinasabi, sumusunod pa rin, kawawa naman sila. Dito po sa Share the Word, binibigyan tayo mismo from the overseer's mouth, binibigyan tayo ng desisyon. Kung mali ang sinasabi ng overseer, mayroon kayong desisyon tumanggi. Mayroon kayong freedom to refuse. Palakpakan natin si Lord. Hindi tayo dito ikinukulong. Hindi tayo tinatalian para sumunod sa church leader. Tayo po'y inuutosan at tinuturoan sumunod lamang sa ating Panginoong Jesucristo. To teach every member to live under the rule of our Lord King Jesus Christ. That is our mission. Turuan ang bawat miyembro ng Share the Word na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo.
Dahil po sa ganyan pong klaseng mga nangyayari, I would like to say in this preaching, kapatid, hindi ko po tinuturo sa inyo na kayo po ay ultimately, ang pagsunod ay sa akin. Ang pagsunod po ninyo, ultimately ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Kung ang ipinapasunod ko po sa inyo ay contrary sa pinapasunod ni Kristo, kayo po ay malaya na ako po ay inyo pong i-refuse. Masunod lamang po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tanggihan ninyo ako, biguin ninyo ako, basta si Kristo ay masunod po ninyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dumadating ang church sa isang hamon na mataas ang level. Kaya po ang preaching ngayon ay dapat tinataas po ang level. Amen po ba? Sapagat dito po ay dayaan na. Ang dayaan sa politika ay nandun na po sa loob po ng kaharian ng ating Panginoon. Dinadaya na pati mga Kristiyano, pati mga believers ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, itong pangalawa na to, watch with whom you are inclined. Ano nga po yung una? Paano natin masisiguradong magtatagumpay tayo sa ating labanang espiritual? Number 1, establish in your spirit the fundamental attributes of our God. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Watch out with whom you are inclined. Nawa, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Amen ba? Hinahandog ko sa Diyos ang lakas at pawis na inilaan ko dito sa preaching na ito. Ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Inihandog ko sa Diyos kung mayroong mga taga-share the word, Apostolic Ministries International, na ako mismo ay babatikusin. Dahil in-address ko yung ganong maling preaching, kung kayo ay kumampi doon sa preacher na yon, inahandog ko na yan sa Panginoon. Hindi ako magre-react sa inyo. Hindi ko kayo papatulan dahil sinabi ko ang totoo. Ang lahat ng yan ay inahandog ko sa Panginoon. Bahala na si Lord. At ako'y nananampalataya, as far as our vision and mission is concerned, hallelujah, ang bawat isa sa atin ay mayroong katiyakan na tayo pa'y uusad ng matagumpay sa ating buhay pananampalataya hanggang tayo pa'y magamit ng ating Panginoon. Do you agree with that? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa mga sandaling ito. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Inaanyahan ko ang lahat na samahan po ako ninyo na tayo po ay taos-pusong lumapit sa Panginoon dahil sa mga nangyayaring ito sa ating kapaligiran. Hallelujah. Tayo po ay team na dumulog sa Panginoon dahil sa mga kaguluhang ito, sa labanang espiritual na ang gamit ay mukha ng politika. Sa mga kapatid na maling tao, maling politician sa paningin ng Diyos, ayon sa kanyang attributes, ang kinakampihan, dalangin ko na kayo ay mapalaya ng salita ng Diyos at inyo lamang kampihan kung ano po ang kalooban, ayon sa kalooban na nasa salita ng ating Panginoon. Kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitan natin si Lord. Hallelujah.
tapat at totoo, lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo, lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga kamay at atin siyang sambahin, sapagkat mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. We have an eternal God. Mayroon tayong Diyos na nagbibigay buhay. Mayroon tayong Diyos na kailanman sa kanyang liwanag ay hindi nanaiga ang kadiliman. Mayroon tayong Diyos na may kapangyarihang ang kanyang salita ay magkatawang tao. Hallelujah! Walang ibang Diyos na katulad ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Glory to God! Glory to God! Hallelujah! Oh, hallelujah! Sa umpisa pa lang, O Diyos, sa pasimula pa lang ay naroon ka na, Panginoon. Hallelujah! In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah! Ang salita ay Diyos, at ang lahat ng bagay ay nilikha sa magitan ng salita, at walang anumang nilikha na hindi sa magitan ng salita. At ang mga nilikha ay binigyan ng Diyos ng buhay, sapagkat ang Diyos ay buhay. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Sinasamba ka, Panginoon, ng iyong iglesia. Lord, share the word. Apostolic Ministries International worship you in the spirit and in truth. Idinudulog namin sa inyo, Panginoon, ang iglesia mong ito, ang local church mo na ito, ang Share the Word Apostolic Ministries International. Linisin mo kami, Panginoon, sa mga pag-aakala na galing sa diablo, Panginoon, sa mga kaisipan na galing sa diablo, Panginoon, sa mga kontaminasyon ng mga gawain ng diablo, Panginoon, linisin mo. Aming Diyos, ang Share the Word Apostolic Ministries International. Ng iyong banal na dugo, linisin mo kami ng iyong mga salita. I-purify mo kami ng apoy ng banal na Espiritu, Panginoon. Sanctify us and purify us, Lord. Cleanse us. Make us holy. Make us righteous. Make us like Christ. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Dalangin ko sa mga kapastoran ng Share the Word Apostolic Ministries International, at ganoon din sa kanilang mga elders, sa kanilang mga leaders ng mga ministry, at sa lahat ng mga workers nila, Panginoon. Dalangin ko na silang lahat ay inyo po, Panginoon, pakalinisin, pakahugasan sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, upang anumang mansa, Panginoon, ng gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, ay sila'y malinis, Panginoon, ang bawat isa, mula sa mga kapastoran hanggang sa kanilang mga elders at mga manggagawa at mga leaders nila, Panginoon, ng Share the Word Apostolic Ministries International, saan mang outreach sila, Panginoon.
Hugasan mo po ang kanilang pong mga budhi, ang kanilang pong mga kaisipan, Panginoon. O Diyos, kung mayroon pong mga paglabag, Panginoon, sa iyong kagustuhan sa kanilang buhay, Lord. Dahil, Panginoon, sa usaping politika, Panginoon, inyo po, Panginoon, patawarin at hugasan ang banal mong dugo. Linisin mo, Panginoon, ang Share the Word Apostolic Ministries International, Panginoon. Mula sa mga maling prinsipyo, Panginoon, na hindi nakabatay sa iyong salita, Panginoon. Mula sa mga pagkakampihan, Panginoon, dahil sa mga political partisan, Panginoon, hugasan mo po ang Share the Word Apostolic Ministries International, Panginoon. Nang iyong banal na dugo, ng iyong mga salita, at ang apoy ng banal na Espiritu, Panginoon. Purify us and cleanse us, Lord. Ang bawat individual, ang bawat kapatiran, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, ng bawat isa ay magkaroon, Panginoon, ng kaunawaan, O Diyos, sa mga salitang narinig nila sa iyong mensahe. Maunawaan nila, Panginoon, ang mensahe na binaba mo sa kanila, Panginoon. Mensahe ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na ito, O Diyos, ay tanggapin sa kanilang mga puso, Panginoon. At anuman, O Diyos, na presensya ng dyablo sa puso ng iyong mga anak dito sa Share the Word, Panginoon. I rebuke it in the name of Jesus Christ. Upang ang salita ng Diyos lamang ang siyang makapasok sa kanyang puso. Maging binhi ito, Panginoon, para sa isang matabang lupa, Panginoon. At ito, O Diyos, ay tumubo at mamunga, Panginoon. Mamunga ng sagana, Panginoon, at mapagpala ang kanyang buhay sa magitan ng mga salita, Panginoon. I pray for the spirit of surrender, Panginoon, na magsuko, mag-alay sa inyo, magtalaga sa inyo ng buhay ang bawat isa, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, ang spirit of greediness, spirit of selfishness, spirit of pride, Panginoon, at mga kasamaang espiritu mula sa dyablo, Panginoon, nang lahat ng ito, O Diyos, ay pinapalayas ko sa pangalan ni Jesus sa buhay ng mga taga-Share the Word Apostolic Ministries International at sa bawat nakakarinig ng preaching na ito, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Panginoon, bibigyan niyo po ng biblikal, matuwid sa iyong paningin, na political na paninindigan ang bawat isa, Panginoon. Sapagat hindi na po kami ligtas, Panginoon, sa mga usaping politika, Panginoon. Sapagat nasaturate na nito ang church, Panginoon. Nasaturate na nito ang body of Christ, Panginoon. At ngayon, O Diyos, ay nasa panahon kayo ng paglilinis, Panginoon. We are entering a season of cleansing, Panginoon. Ang body of Christ, Panginoon. Lalo dito sa Pilipinas and abroad, Panginoon. Mga Filipino churches, Lord, and beyond cultures. Panginoon, you are in the process, in the season of cleansing, Panginoon. I declare it to be true in the Share the Word Apostolic Ministries International na nasa proseso kayo ng paglilinis, Panginoon, ng bawat naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa bawat nagpapatawag na siya ay pastor, sa bawat nagpapatawag na siya ay lingkod ng Diyos, sa bawat nagpapatawag na siya ay ebanghilista, na siya ay propeta, na siya ay apostol, na siya ay guro, Panginoon, sa bawat nagpapatawag na siya ay lingkod ng Diyos, sa simbahan ng Panginoong Jesucristo, I declare that season to be upon us. In Jesus' name. The season of cleansing. Mas mainam na ang Diyos ang siyang gumalaw, Panginoon, kaysa tao ang gumalaw. Upang maging malinis, Panginoon, ang iglesia na aming pinaglilingkuran. Upang ang impluensyang ibinababa ng mga leader, Panginoon, ay impluensyang lang gagaling sa iyo, Panginoon. I declare that the season of cleansing in the body of Christ be effectual in the Share the Word Apostolic Ministries International and its leadership, Panginoon. Sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga miyembro, buong kongregasyon, Panginoon, mula sa kanilang mga pastor, hanggang sa kanilang mga nasasakupan sa Share the Word Apostolic Ministries International, I declare and I myself, I welcome the season of cleansing
in the body of Christ to be upon us in the Share the Word Apostolic Ministries International. Upang walang sasagabal sa aming paglilingkod, upang walang sasagabal sa pinapagawa ni Kristo sa amin, upang walang sasagabal sa kalooban ng Diyos. I declare cleansing and I declare victory to be upon its everyone in the Share the Word Apostolic Ministries International. Kahit anong gawing paglilinis ng Panginoon, ay walang mawawala, kundi mananatili ang bawat isa, Panginoon. Pagkatapos ng cleansing process, padaanin man sila sa apoy, Panginoon. Katulad ng salita ng Diyos na pinupurify ng apoy, hallelujah. 7 times purified ang salita ng Diyos. Kahit ganito ang mangyayari, Panginoon, sa bawat isa sa Share the Word, Panginoon, I am declaring in the name of Jesus na walang mawawala sa Share the Word Apostolic Ministries International, kundi lahat ng magpapasakop sa Panginoon ay mananatili sa Share the Word Apostolic Ministries International. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo na yung habag, ang iyong pagpapala, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, hallelujah, ang love, ang faith, ang aming core values, Panginoon, ay nasa puso ng bawat isa, Panginoon, hallelujah, upang bawat isa, Panginoon, sa anumang kanyang ikikilos o igagalaw, Panginoon, sa loob ng Share the Word Apostolic Ministries International, ay nakabase sa aming core values, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong mga salitang naahayag, Panginoon. Dalangin ko ng pagpapala ng iyong mga salita, ang tanggapin at maiwan sa buhay ng bawat isang nakarinig at sumampalataya sa iyong mga salita. Let the blessing of God's Word be upon you, upon each every one of your children. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At dalangin ko, O Diyos, na sa mga kapatid namin na hindi po nakarating sa gawain, Panginoon, o hindi narinig ang preaching, Panginoon, dalangin ko na magkaroon sila ng pagkakataon na mapakinggan ang mensahe mo sa umagang ito. Salamat ng marami, aming Diyos. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Umawit tayo.